Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sobra-sobrang pundo ng PhilHealth na hindi nagamit, may kinalaman pala si Digong Duterte. Ayon po kasi sa sinagawang pagdinig sa Senado hinggil sa maanomalyang pag-transfer ng sobrang pundo ng PhilHealth sa kaban ng gobyerno, binulgar ni Department of Finance Secretary Ralph Recto na may kinalaman ang dating administrasyon Duterte kung bakit ngayon ay sobrang pera ang PhilHealth at kung bakit daw nabaon sa utang ang ating bansa sa panahon ng pandemya. Bakit kaya? Halina't alamin natin. Bago po iyan, pakinggan na muna natin ang balitang ito. Ibinunyag ni Finance Secretary Ralph Recto ang papel ng Administrasyong Duterte sa bilyong-bilyong pisong hindi nagamit na pondo ng PhilHealth. Sa deliberasyon sa panukalang 2025 National Budget, muling kinwestiyon ng mga senador ang paglilipat ng halos 70 bilyong pisong pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Kinwestiyon din ng mga mambabatas kung bakit hindi nababayaran ng state insurer ang malalaki nitong utang. Kabilang na ang mga benepisyo para sa mga frontliner noong pandemya sa kabila ng hindi nagamit na pondo. Ayon kay Secretary Recto, nagdesisyon ng Administrasyong Duterte na huwag gamitin ang pondo at sa halip ay humiram na lang ng pera kaya lumobo ang utang ng bansa noong pandemya. Dagdag pa ni Secretary Recto, may higit 546 na bilyong pisong pondo pa ang PhilHealth sa katapusan ng taon sa kabila ng paglilipat ng hindi nagamit na pondo. Ngayon, pakinggan natin ang sinabi ni Secretary Recto. It is not the obligation of PhilHealth to pay the emergency allowances of our frontline workers. Like I said earlier, their reserve funds were not spent during the pandemic. Inako lahat ng national government. PhilHealth did not spend for a single vaccine. PhilHealth did not spend for a single frontline worker. So Yes, that's how it worked. because The the government, reserve funds, the emergency funds of PhilHealth is precisely for for, that should eventuality. be precisely for something like a pandemic. Pero So anong hindi ginamit nangyari. pang bayad? Anong pinambayad? National government. National Government So, Direct. ang utang natin, kaya nga yung debt to GDP from 39.6 naging 60%, inako ng national government lahat. Yan po mga kabunyog, narinig po natin ang sinabi ni Recto na may kinalaman si Digong kung bakit hindi nagamit itong sobrang pundo ng PhilHealth at hindi ginamit noon na kailangan ng pera dahil sa pandemya. Ano ba ang agenda noon ni Digong kung bakit ayaw niyang galawin itong pundo ng PhilHealth? Di sana nakatulong ito sa oras ng pandemic at hindi umutang pa ang Pilipinas sa World Bank. Nilihim ba niya ito para may rason siyang umutang sa World Bank? Kung tama po ang ating konklusyon, isa itong stratehiya ni Digong para makakuha pa ng pera at makakurakot pa sa kaban ng bayan. Dahil nga kailangan noon ng pera, dahil sa pandemya, naisip niyang itong paraan na ilihim itong sobrang PhilHealth at para makautang ulit sa World Bank. Balikan nga natin ang kaganapan na ito na kung saan umutang si Duterte ng halos bilyon sa World Bank noong panahon ng pandemya. Na kung iisipin sa panahon na iyan meron palang sobrang pera ang PhilHealth at nilihim lang ni Duterte. Nasa 5.1 billion peso na karagdagang pondo ang magagamit ng Pilipinas sa pagtugon sa COVID-19 pandemic. Ang naturang bank loan ay ilalaan sa COVID-19 Emergency Response Project gaya ng pagbili ng personal protective equipment, essential medicines at iba pang medical supply kasama na ang karagdagang test kits. Nakapaloob din sa proyekto ang pagpapalawak ng laboratory capacity ng bansa kontra sa mga bagong uri na nakahahawang sakit. Sa inilabas na pahayag ng World Bank, sinabi ni Acting Country Director Akim Fock na ang pagpapalakas ng kapasidad ng isang bansa kontra sa nakamamatay na virus ang susi upang mabawasan ang bilang ng mga nasasawi. Tiniyak din ito na patuloy na susuportahan ng International Financial Institution ang mga hakbang ng Pilipinas sa paglaban sa sakit. Una nang inaprubahan ng Board of Directors ng naturang International Financial Institution noong April 9 ang $500 million financing para sa pagpapalakas ng kapasidad ng pamahalaan na tugunan ng mga pangangailangan dulot ng COVID-19 crisis.
Upang matugunan ang nagpapatuloy na krisis sa kalusugan, makailang beses nang nanghiram ng pondo ang gobyerno. Sa ulat ng Bureau of Treasury, lumobo ang outstanding debt o pambansang utang ng Pilipinas sa new high noong Oktubre sa halagang 11.97 trillion pesos. Batay sa datos, mas mataas ito ng 0.46% sa 11.92 trillion pesos noong September, samantalang lumundag naman ng 19.38% kung ikukumpara sa 10.02 trillion pesos na pagkakautang noong 2020. 70.7% o 8.47 trillion pesos ng national debt ay domestic debt, samantalang 29.3% naman o 3.50 trillion pesos ay external debt. Yan po mga kabunyog ang inutang noon ni Digong Duterte. Bakit niya ito ginawa kung may nineti-bilyon na sobrang pera ang PhilHealth? Kahit yung private hospital associations nagtataka kung bakit meron ganitong kalaking pundo ang PhilHealth, dapat daw sana ginamit na ito noon ni Duterte sa panahon ng pandemya. Nagtataka naman ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI kung bakit may sobrang pondo ang PhilHealth na hindi ginagamit. Gayong may malaking bayarin pa umano ang mga ito sa mga ospital na umaabot pa ng 4 hanggang 6 na bilyong piso. Mula pa nila ito sa mga benepisyo ng mga pasyente, partikular na ang mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic simula pa noong 2021. Tataka lang siguro yung ating mga ibang hospitals na for the past 2 years ata or more than 2 years, meron pa silang ganyan na savings, na ibig sabihin bakit hindi yan pinambayad na lang at nagamit o kaya nagamit talaga ng ating ng PhilHealth para sa benefits ng ating mga members. Nakipag-ugnayan na ang UNTV News and Rescue sa PhilHealth ngunit tumanggi pa rin ito na maglabas ng kanilang panig. Kayo na po ang humusga mga kabunyog kung itong si Duterte ay sinubukan talagang itago sa ating mamamayan at sa gobyerno na may sobra palang pera ang PhilHealth at hindi lang pinaalam at ginamit noong pandemya. At para may rason siya umutang sa World Bank at isa rin sa dahilan kung bakit lumobo ang utang ng bansa. At alam naman po ninyo kung anong nangyari noon sa kaso ng Pharmally na kung saan nagkaroon ng korupsyon involved sina Duque, Michael Yang, Christopher Lau at si Duterte. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.